Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News. Good news po ito para sa mga DDS. Head to head. Yung dalawa lang ang magkalaban. Head to head, 2028 presidential preference. Tingnan, nangunguna pa rin si Vice Presidente Sara Duterte sa presidential preference survey ng Okta Research para sa 2028 na may 46%. Pumapangalawa naman si Naga City Mayor Leni Robredo, kasalukuyang mayor ng Naga City na umangat sa 35%. Saklaw ng naturang survey ang unang quarter ng taon. Okay, so may naunang nilabas na survey ng Okta. Si VP Sara, 33%. Si VP Leni, 21%. Sino pa? Si Mayor Moreno is 10%. Sino pa ba? I think Rapi Tulfo, nandun din. Bam Aquino is I think 4%. Risa nga, wala na eh. Apat lang ata sila eh. Apat lang. Sa apat na nangunguna is VP Sara, 33, Leni, 21, Mayor Isko, 10, Bam Aquino, 4, and others. Malilit na lang na si Rizon Tiveros nandito sa others, maliit. So, yan, isang survey yan. Yung multiple candidates. Ito naman, rename up nila yung question na dalawa lang ang maglaban. So, kung dalawa lang pagpilian, malakas pa rin si VP Sara. 46 versus 35. Then, yung remaining na 19% undecided. Kaya, kahit anong klaseng labanan, one-on-one o marami sila, panalo talaga ang ating VP Inday Sara. Okay, so, bakit ganito ang style ng Okta? Ang Okta Research noong pandemic, magandang kanilang resulta dahil hindi naman politika yan eh. Kung ano lang ang kuwan sa pandemic yun, maganda. Ngayon, nung politika na, lalo na nung nandyan pa si Martin Romualdez, lahat ng resulta nila, pabor kay Romualdez, pabor sa PBBM admin. Kaya wala akong masyadong tiwala sa Okta. Ito, nakikita ko, parang mind conditioning, nilalabas nila ganitong result ng survey para, ito, opinion ko lang, I might be wrong. Pinapakita nila na malakas si Leni, baka sakali, kung sino man na nagbayad nito. Kasi, kung ang survey is non-commission, believe ako. Kailan kung commission, may nagbayad, kung anong gusto nang nagbayad, yun ang papabor sa resulta. So, ang resultang ito, pumapabor kay VP Leni, baka sakaling magbago ang isip at tumakbo. Kasi nagsalita na po si Mayor, Madam Leni, na sigurado na ako, ayokong tatakbo, Naga City lang ako, re-electionist ako, which is mas tama para sa akin. Dahil yung 3 years niya as Mayor, nagsisimula pa lang siya. Kailangan tapusin niya yung 3 terms niya. I believe maraming magagawa si Mayor Leni Robredo sa Naga. Problema ngayon ng mga kakamping, dahil ang pinakamalakas nilang kandidato ay ayaw tumakbo. Kaya baka sakali ito, umaasa sila na dahil malakas si Mayor Leni magbago. Ano ba yan? But anyway, imposible na dalawa lang ang kandidato sa eleksyon. Kasi may kandidato ang kakamping, sabi na lang ni Leni. May kandidato rin ang Marcos camp. Silang administrasyon, alangan na mawala eh. John Vic Remulla ba? I don't know kung sino. Basta meron silang kandidato. Meron ding kandidato ang makakaliwa. Hindi yan mawawala. Noong 2022, si Leo de Guzman. I don't know kung sino. Plus si VP Sara. Kaya, sa nakikita ko, pinakamababa na kandidato sa eleksyon 2028, 4 na kandidato. Noong 2022 presidential election, kung hindi ako nagkakamali, 9 ang naglaban-laban. 8 or 9. Kaya, the more candidates na maglaban-laban, mas lumalaki yung pag-asa ni VP Sara na mananalo. Kasi, solid yung DDS. Sa survey ngayon ng WR numero, ang mga DDS is 33%. Ang Marcos loyalist is 22%. Ang
kakamping 17%. And then, yung iba, neutral o walang pakialam muna sa politika. Kailang, pagdating na sa eleksyon, saka na lang sila pipili. Kaya the more candidates, mahati-hati yung boto, kailang ang mga DDS, yung 33%, hindi na yung magbabago. Kasi once na napasama kang DDS, kagaya ko, wala namang nag-recruit sa akin na maging DDS. Organic ako eh. Nakita ko na lang kung gaano kaganda ang pamamalakad ng mga Duterte. Naramdaman ko, nung kapanahonan ni Tatay Digong as presidente, damandam ako yung benepisyo. May farm kami sa bundok na bahagi ng Bukidnon. Napakalsadahan ni Tatay Digong. Sino ba ang aking susuportahan kundi yung naramdaman ko? Delikado sa aking farm noon. Magbisita ko doon, natatakot ako. Baka gapusin ako ng mga NPA. Dahil may mga NPA sa bundok. Ngayon, dahil sa NTF-LCAC ni Tatay Digong, halos wala ng NPA sa aming farm. Kaya, DDS ako, true and true. Walang makakapagbago sa akin. And I believe, maraming DDS ngayon, kahit anong gawin ninyong paninira kay BP Sara, is the same pa rin, Duterte pa rin. Kaya, sige, one-on-one. Maraming kalaban, bring it on. Walang makakatalo sa aming minamahal na BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.